sa Panginoon ay sama-samang magpupuri at sasamba sa Diyos. Let's open our hearts to God. Ang Panginoon po ay handang magpala, ibigay ang kanyang banal na presensya sa mga anak niyang humahanap sa kanya. Sabi ng kanyang salita, gagantin palaan niya ang hinahanap siya at masusumpungan siya. Yes. Oh, we praise you, Father. We praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Glory, Lord.
umagang ito, O Diyos, at sa lahat po ng mga kasama namin sa online. Ang dalangin po namin, aming Diyos Ama. Ikaw po, O God, ang magbigay sa amin ng dalisay na puso sa oras. Sa oras po ito, God. Kinikilala po namin ang iyong sovereignty, O Lord. Nahawak po ang isip at puso ng lahat ng dinikamong nilalang sa Jesus. Father God, we offer our lives to you. Alam po namin, O Diyos, ang aming pananambahan ngayon na sama-sama, ito'y kaluluguran po, O God. At ang banal na Espiritu ay ibababa po sa aming kalagitnaan. Dalangin namin ang pagpapala mo, O Diyos, sa lahat ng bumubuo ng music team, sa lahat ng gagamitin, Panginoon, higit sa lahat ang magbababa ng iyong mensahe sa umaga ito. Ikaw po ang magbigay ng lubos na pagpapala at itago mo siya sa lubanan ng krus, sa banal na likuran. In Jesus' name. Ang lahat ng salitang lalabas sa langit ng iyong mensahe ng Panginoon. Ito'y galing sa libigyan mo to ng kapangyarihan, double portion of anointing in the name of Jesus. Father God, ang lahat po ng narito, Panginoon, at nasa online, O God, dalangin po namin kumilos ka. Mangusap ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Nawa ang iyong salita'y magbigay lakas sa amin, magbigay pag-asa, at lalim ng pananampalataya. In Jesus' name. Pagpalain niyo po ang lahat ng pananambahan ng Body of Christ sa lahat ng sulok ng mundo. Ang lahat ng mananampalataya, O Diyos, i-bless ko po ang mga gawain, ang aming St. Joshua ROG, Father God, ang aming reports mamayang hapon, sa God bless our home, Panginoon, ngayon po mag-bless in the name of Jesus. Inaalala din po namin sa panalangin ang aming River of God Galleria. Pagpalain niyo po ang aming Bishop Tidon, Pastora Rachel. Bless all the pastors, leaders, workers, congregation, and lahat ng River of God churches, affiliated and local churches. Dalangin po namin, O Diyos, magkaisa ang Body of Christ. I-bless po ang lahat ng believers, mga leaders, pastors, and lahat ng churches. Sa iyo po magpala, in Jesus' name, O God. Inaalala din po namin sa panalangin ang mahal naming bansang Pilipinas. Bless our beloved nation, O God, in the name of Jesus. Forgive the sin of our nation, in Jesus' name. And let the prophetic destiny for our nation come to pass in the name of Jesus. Para God, tinataas namin ang aming Pangulo, Bongbong Marcos, hanggang sa pinakabababang namumulong sa aming mahal na bansa. Ano po magpala ng banal na takot sa kanila. Maglingkod sila, O Diyos. May pag-ibig sa iyo, O Diyos, at pagmamahal sa kapwa, in Jesus' name. Special po namin tinataas ang barangay election, barangay captain election, at ang mga kagawad nila, pati ang mga SK, sa lahat ng sulok ng Pilipinas, from Luzon, Visayas, at Mindanao. Dalangin po namin magkaroon ng kapayapaan, O Diyos. Ikaw ang pumili, Panginoon, dahil ikaw ang nakakasiyasan at nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. I-bless mo po ang barangay ng Loma de Gato kung saan naroon kami, O God. Kayo po pumilo sa tamang barangay captain na maluluklog at ang lahat ng kasama niyang mamumuno, pati ang SK chairman, Panginoon, at ang kasama niyang maglilingkod. Ama naming Diyos, you are all powerful, you are all knowing God, and you are all present God. Sa iyong mga kamay namin pinagkakatiwala, O Diyos, ang kapakanan at kalagayan ng aming bayan, ng aming Loma de Gato barangay, in Jesus' name. At sa aming pananambahan ngayon, Panginoon, kayo po ang kumilos, sumipo sa buhay ng lahat ng kasama namin dito, at pati ang nasa online, Panginoon. Let your glory, O God, shine, O God, ang kagwalatian mo, O Diyos, ang maranasan namin, kapangyarihan ng God. Have your mercy on us in the name of Jesus. By your grace and by your mercy, we are more than victorious and conquerors in the name of Jesus. Aming Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, we declare victory in Jesus' name. Maraming salamat. This is our prayer, O God, sa pangalan ni Jesus. Everybody shout, Amen, Amen, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning! Pwede po sabayan nyo kami umawit at magpuri sa Panginoon. Amen! Sabihin po natin sa sarili natin para sa Panginoon, hindi ako magsasawang magpuri sa iyo. Ba't parang ang hina po? Wala po bang energy? Isa nga po malakas sa palakpak para sa Panginoon. Diba?
ating announcement bago ng Diyos. Una po, gusto kong ipaalam, kapatid sa lahat ng ating church, merong ating daily na gawain. Ito po ay online. Kahit nasa bahay po tayo, pwede tayo mag-join. Ating po tinatawag na online prayer and discipleship, 7 a.m. and 7 p.m. po ito. Praise the Lord. At meron po tayo midweek service, every Wednesday po yan, online din po. Napakasarap po na kahit nasa bahay tayo, di po ba? Nakakadalo tayo sa gawain. Amen po. Ang midweek po sa atin ay nag-iumpisa ng 7 p.m. every Wednesday. Pag Thursday naman po, ang nasa music nasan po kayo? Yan, meron pong discipleship, 7:30 ng gabi. Ang Friday naman po, discipleship para po sa mga kabataan. 8 o'clock po, 7 po. Every Friday naman po yan. Alam niyo po ba na napakahalaga ng discipleship, life group, prayer and devotion, na ang mga anak ng Diyos hindi lang Sunday, nakikinig, kumakain ng Word of God, nananalangin. Amen po? That every day, maharap tayo sa iba't ibang battle, hindi po ba? Kaya kailangan po natin ang lakas mula sa Panginoon. Amen po ba? Next po, meron po tayong parating na concert, evangelism concert, or pinangalan na po natin evangelistic night. Yan po ay pag-ani, soul winning. Kaya ang tema po is encounter. So meron po tayong mga invitation, kung meron po kayo gusto imbitahin na formal na i-abot yung invitation, or nakikiusap po ako sa inyong mga FB account, ilagay niyo po sa wall niyo. Sinend ko na po sa Golden Hills GC yung invitation at yung video. Kung pwede po, ilagay natin sa mga wall natin sa FB para makita ng ating mga kaibigan. Gaganapin po yan sa clubhouse ng Green Corps, 4 o'clock po sa October 31. Mag-i-invite po tayo. Amen po. At siyempre po, dadalo po tayo. Amen po ba? Libre po ang concert na yan. Feeding program po ginaganap every Wednesday sa Green Corps, sa Sitio Suha, minsan mag-feeding Thursday. Friday po dito sa Dolmar. At sa Tungko po, sa Gumao, pumupunta po tayo nun every Saturday. Tayo po ay nag-develop po doon ng gawain na pwede po maging church soon. Amen po. 3 o'clock po ng hapon. Praise the Lord. So, meron po tayong prayer and fasting. In-announce po ito sa GC. Nagsimula noong October 27 hanggang October 31 sa mismong araw po ng ating concert. Ang gawain po kapag binababad sa prayer at sinamahan po ng fasting, talaga po sure na sure yan. Amen. Papalain at kapag gagabayan ng Panginoon. Amen. Ang kinina po natin ng victory. Amen po? That we can do all things through Christ who gives us strength. Amen po? Lagi natin aangkinin niya na anak ng Diyos laging nagtatagumpay. Prayer and fasting means mag-skip tayo any meal kung ano po kaya nyo. Breakfast, lunch, or dinner. Yung iba po nagde-Daniel fasting. It's the procedure. Amen po? Amen? So wala na po ba? Sunday worship service, hindi na po siya every Sunday na online. Monday na po ng 7 p.m. Amen po? Kasi po, ma-attend pa tayo ng Green Corps. Kulang po tayo sa panahon. Kaya pag meron po humingi ng link ng ating service, mga kaibigan natin sa abroad o sa ibang lugar, sabihin po natin, Monday na po ng 7 p.m. Actually, yung ibang di nakaka-attend ng church, nag-go online po. Amen po? Pinagpala po ba tayo ngayon? Amen! Amen! Pag ang anak ng Diyos nasa gawain, pag sinabi ikapitong araw, yan po ang topic namin kahapon sa Gumao. Nag-rest si God. So, ang mga anak ng Diyos, nagre-rest sa presence niya. Okay po? Sige po, dalatin natin yung puso sa pakikinig ng Word of God. Welcome po natin ang lingkod ng Diyos. Ating po Pastor Michelle Biluya. Palapakan po natin ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Nagdala na ako ng tubig kasi medyo may sabi po yung lalam muna natin ngayon. But, glory to God, alam mo si Lord na magpapatumbay sa atin. Amen. Amen. Ayun. Ang ating, ang title ko po ngayon is Reign of Grain. Ito po ang nais natin ideklara sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating church, sa ating bansa. Uulan ng
butil. Amen po ba? Sige po. Kasi baka magtaka kayo mamaya, bakit opposite? Tapos ang title natin is Reign of Grain. Amen? Hallelujah. Samahan niyo po ako, tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa umaga nito, Panginoon. Lord, kayo po ang aming inaanyayahan, Panginoon. Inibita, Panginoon, Lord, sa aming kalagitnaan na kayo, Lord of the Kilos. And then your revelation, O God, ay bumaba sa aming kalagitnaan, O Diyos. Put your words on my lips, O God. Hide me, O God. Let your name be magnified in our midst, O God. Jesus, be magnified in our name, in our place, O God. Be the center of our worship. Be the center of this word, O God. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Amen. Reign of grain. Sabi ni Pastora, parang umpisa pa lang, di ko na maano di ba? Di ba noon umulan naman ng mana nung nasa wilderness ang mga Israelita? Amen po ba? So, posible din yan sa ating kalagitnaan. Amen? Okay. Ano po ang sinasabi ng Biblia? Kasi baka masyak kayo eh. Ito po yung binaba ni Lord sa atin. Revelation chapter 6, verses 5 to 6. Sabi po dito, when He opened the third seal, pangatlong seal, I heard the third living creature say, "Come and see." So I looked and behold, black horse, and he who sat on it had a pair of scales in his hand. So dito po, nagbukas na yung third seal. Pag sinabi natin kasing seal, kapag siniselyuhan yan po ay genuine, authentic yan, di ba? Hindi siya peke. Binuksan na ng Diyos yung third seal. At ito po si John po yung nito. Nire-reveal po ito kay John, the beloved, yung apostle. Sabi niya, "Come and see." So I look and behold, black horse. Mayroon daw pong itim na kabayo, who sat with a pair of scales in his hand. So nakasakay na doon sa kabayo at may dala-dala siyang timbangan. Balance. Alam niyo pa pag tinignan natin yung word na itong scale on his hands, sugon. Ito po ay, ang ibig sabihin po nito ay yoke. Di ba ang yoke, ito po yung nilalagay sa kalabaw, sa baka, yung dito po. Di ba? So pasanin siya. So may dala-dalang pasanin, weight of scale. So makita niyo po na mayroong kabigatan nang lumabas po itong black horse na to. Dala-dala nitong nakasakay. So tingnan po natin sa verse 6. Sabi dito, "And I heard a voice in the midst of the four living creatures saying, a quart of wheat for denarius, a 3 quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine." So yun po, nakarinig siya ng boses sa gitna ng 4 living creatures. Sabi niya, pag sinabi ditong a quart of wheat for a denarius, ito pong, so makita nyo, a quart of wheat for a denarius and 3 quarts of barley. So ang ratio niya po is 1:3. Amen po ba? 1 part yung wheat and 3 is the barley. Pag ito po sinabi, a quart of wheat for a denaryo, ito po yung nagsisimbolo, yung denaryo dito, yung salary, yung wage ng tao sa kapanahunan na yan, ang mabibili niya lang ay 1 quart na wheat. Ang wheat po, di ba may mga wheat tayong tinapay, mas mahal siya, di ba, kaysa ordinaryong harina. Eh, po ba yung mga nagda-diet-dietan dyan? Ako hindi, kasi mga ano yan eh. Yung mga nagda-diet-dietan po dyan. Ayun, di ba? Sige, wheat ang bilhin natin kasi ano yan, mas mababa yung, ano bang mababa? Calorie, kung ano yan. Di ba may mga ganon? So, ang mabibili niya is yung isang daily wage ng empleyado o ng mamamayan, makakabili niya lang 1 quart ng wheat. Kaya lang, so makikita niyo po ngayon, yung 1 quart na yun, hindi yun magkakasya sa malaking pamilya. Say for example, ang 4 kayo,
Dalawa anak mo. Okay, mas maliit pa yung dalawa eh. Paano kung yung 4 yung anak mo? So, 6. Eh kung naging 8 pa, ilan nga kayo, Pastora? Oh, 8. So, lalong hindi kakasya. So ibig sabihin, kung nandun ka sa daily age earner ka, ang mabibili mo, ang option mo is the barley. Kasi ang mabibili mo, 3 quarts. Amen po ba? So, yan po ang sinasabi, ang sinisimbolo nitong pagdating nitong black horse na to, magkakaroon po ng scarcity. Ibig sabihin, kakulangan. Amen po ba? Doon sa grain, kaya nga, reign of grain, kasi dinideklara natin, tayong mga mananampalataya, bubuhos ang pagpapala. Sabi niyo sa Psalms, di ba? In times of evil and famine, my people will enjoy plenty. Amen po ba? O, kanino pa tayo kakapit? Di ba sa Panginoon? Pero, totoo po yan. Darating yan, na time na yan. Nararamdaman ba natin ngayon sa bigas? Magkano na bigas ngayon? Yan, sige. Next slide po. Sabi po dito, ang black, sabi ko kanina, di ba? The scale symbolize the need to carefully measure and ration food. It speaks a time of scarcity. So, nirarasyon na lang yung pagkain. Amen po ba? Nirarasyon na lang yung pagkain. Kasi nga, kinakailangan paghati-hatian nyo ng mamamayan ng time na yon. Kaya nga napansin nyo ba, during ng lockdown natin, di ba? Sobrang nagbawas yung population. Kasi kung sobrang dami tayo, isipin mo kung rarasyonan mo, napakarami. E di matitira sa'yo ilang butil na lang. So talagang chaos yan. So para ma-maintain yung nagdi-depopulate. Pero sabi ko nga, di ba, sa mga anak ng Diyos, meron tayong may special treatment si Lord. Mamaya po pag-usapan natin. Sabi nito, a quart of wheat for a denarius, 3 quarts of barley for a denarius. So yung makita natin, sabi niya, ang presyo nito, 12 times higher than the normal. Lumalabas na 12 times. Kasi imagine mo, kung yung sweldo mo, paano na yung kuryente mo? Paano na yung panggas mo? Amen po ba? Kailangan mong bumili ng ng gas para makapagsaing. Paano na yung mantika mo? Paano na yung ibang ingredients mo? Diba? So, 12 times daw na tumaas ang presyo nito approximately. So talagang makikita mo na yung hirap ng buhay nararanasan. Amen? Pero sabi niya doon yung sumunod, do not harm the oil and the wine. Ang kabutihan po dito, hindi idinamay yung oil and wine. Ano ba yung halaga nitong oil na to? Ng oil. Nakita naman natin yung gamit ng oil sa ating di ba? Sa ating kusina. 'Di ba? Prito, halos lahat ng niluluto natin ginigisa, 'di ba? Iwan po ba? And hindi lang 'yan. The oil kasi symbolizes of the presence of God. 'Di ba? Pag nag-anoint ng oil, ina-anoint tayo. So makikita yung impartation ng anointing ni Lord sagana. O saan ka pa? Matatakot ka ba? Hindi. Kasi the Lord is moving. Ibig sabihin na hindi siya nagde-depart sa mga tao kapag hahanapin natin siya. And the Lord can do miracle in us. Kung paano siya nag-provide ng rain of manna, umuulan na manna sa pamanahunan ng mga Israelites in the wilderness. Ganon din yung mangyayari. So, mapalad at hindi naapektuhan ng famine na to, yung pagkakapusan sa grain, dito sa butil na to, sa ani, yung oil, because the presence of the Lord, malakas nandun, hindi siya affected. And the wine. Amen po. Ano ba yung symbolize ng wine dito? Diba? So, ang nakita naman natin yung wine, diba? In our communion, diba? We use the bread and wine. So, this is the blood of Jesus. Diba? Itong yung wine na to, ito din ang presence ni Lord nandun, pinapakita pa rin doon na hindi ito, sagana pa rin ito. Hindi, walang scarcity dito. The wine and the oil that represent the presence of God. Presence of God. Amen po? Saan pa? Ginagamit din natin kasi ang wine, di ba? So, in celebration, ginagamit din to. Kaya nga sabi nga, dun sa Psalms
in times of evil and famine, my people will enjoy plenty. Kasi kapag nasa Panginoon ka, pinakikita ni Lord kung how He will spare you. He will spare His people. He will spare us sa ganitong pagkakataon. Kasi naranasan na ng mga Israelites eh. Diba? Sinasabi po yan sa Ecclesiastes na wala nang bago. Lahat ay nangyari na. Diba? So cyclical lang. Bumabalik. Magkakaroon man siya ng famine, pero yung anak niya, katulad dun sa mga Israelites, pinaulan na ng mana at saka ng pugo. May pagkain sila at ang tubig bumulwak dun sa bato. Amen po ba? There is a provision from the Lord. Sabi nga sa Matthew 6, di ba? Alam ko na yung mga pangangailangan nyo eh. Kaya yung basic needs nyo, alam ko na yun. Kung yung mga ibon nga, di ba yung bulaklak sa parang nabubuhay, how much more ang tao na inalaya niya ng kanyang buhay. So, amen po ba? So, dumako tayo. Ngayon, parang maging aware lang po tayo ha. Ang United Nations, nagulat po ako, kinuha kasi akong speaker ng HOCMA. So, ang United Nations po, ang team nilang po ngayon is International Year of Millet. Sabi ko, wala, parang hindi common na mga na team ba? International Year of Millet. So, ang millet po is a kind of grain. Pinapakita po dito, sa itong UN mismo ina-anticipate nila that there will be a scarcity of grain. Ano ba yung staple food natin sa Pilipinas? Di ba? Rice and fish. So, magkakaroon ng scarcity and grain. Bakit? Because of the climate change. Di ba? So, sobrang init. Siyempre, malilesen yung production, matutuyo. Ang palay, hindi niya kaya yung mag-resist ng ganon. Ibig sabihin, yung production niya, kung tumubo man siya, hindi magiging kahitik yung bunga niya, yung kanyang butil. Kaya sabi ng United Nations, pinopromote niya itong millet. Sa Cebu, Kabug, pwedeng pakikita yung itsura ng millet. Hindi ko alam po kung alam nyo to, no? Hindi ko alam kung ito yung tinatawag na dawa sa amin sa Bicol. Hindi ko alam. Ayan siya. Ayan yung itsura niya. Ano ang tawag sa inyo niyan? So, yun. Hindi siya corn. As maliit siya na butil. Sa amin, hindi ko alam kung yan yung tinatawag na dawa, no? Dawa po ba talaga? Ayun, sa amin sa Bicol, dawa eh. So, pwede daw siyang maging alternative natin na pagkain. So, ini-encourage sila na magtanim tayo nito kasi this kind of grain, kaya niya ng medyo mainit, extreme heat, kumpara sa rice. Para hindi tayo, ibig sabihin, may kakainin ka pa rin. At diniscuss po dyan kung yung kanyang protein content, mayroon siyang 11.6%. Ayan, meron din siya mga vitamins and minerals. So, imaginein mo, no? Nagko-coincide, di ba? United Nations, alam nila na magkakaroon ng tagutom. Tandaan po natin yan And what the Bible says? Revelation 6, verse 5 to 6. Scarcity sa pagkain natin. So, nakita nyo po, sumasabay siya. Kaya ko lang po, para maging aware lang po tayo sa nangyayari sa atin. Kasi minsan, parang easy-easy lang, mga tao, parang walang Pero even the United Nations, alam nila na mangyayari to. Actually, ang kanila pong aim dito, sabi na, United Nations in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure by 2030, all people enjoy peace and prosperity. Ang ganda ng kanilang aim, no? Yan po yung aim ng tao. Alam niyo po, 2015 nila to And ang goal nila is 2030. Bigyan ko lang po kayo ng Pero, parang lang. 2030 ang goal nila. Anong taon tayo ngayon? 2023. I-minus mo siya. 2030 minus 2023. 7 years. So, 7 years. Very significant ang 7 years sa Bible. Ilan ang years of tribulation? 7 years. So,
ano lang po yan, hindi ko sinasabing tribulation na tayo, pero sinasabi ko lang sa inyo, tingnan natin ang nangyayari sa ating kapanahunan. Ano po ang sinasabi sa 1 Thessalonians 5? Watch and be sober. Mapagbantay po tayo. Huwag daw tayong katulad ng tutulog-tulog at naglalasing sa gabi, kundi tayo ay magbantay. Amen po. Sabi po yan sa nasa bandang dulo yun eh. 1 Thessalonians 5:6, sabi niya, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. For those who sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. Huwag daw tayong maging katulad nun. So mapagbantay tayo. Anong nangyayari? Kasi sinasabi diyan na yung season natin, no one knows when the Lord is coming, is returning, but the season will tell. Diba? The season will tell kung nasaan kapanahunan na tayo. So, okay. Punta po natin dun sa, ano po yung, to address this problem, ang United Nations po, mayroon silang ginawa po na 17 goals, 17 Sustainable Development Goals. Ayan, para kayo nasa classroom, no? Pero ito po is to give awareness kung ano po yung nangyayari para hindi po tayo basta ano lang. Current event siya eh. Kasi sineselebrate siya ngayon sa mga schools. Ang 17 development goals na ito, makikita po natin, ang una sabi niya, no poverty. Ang ganda, di ba? Dapat walang, eradicate mo yung poverty, kahirapan. Pangalawa po, zero hunger. Dapat walang magugutom. Ang ganda, di ba? Good health and well-being. Pati yung health natin, concern sila. Quality education. Gender equality. Marami pang clean water. Marami pa pong iba. 17 lahat po yan. Kung titingnan natin, those sa 17 goals na doon, ano ba doon yung nahihit na nila? Eh di ba? 2030 ang goal nila. Pero anong nangyayari? Kapag ang plano ng Diyos, ay kapag ang tao ang nagplano, hindi ka sigurado na mahihit mo yung goal mo. Kasi nga, ang tao nagpaplano, pero ang katuparan niyan ay nasa Diyos pa rin. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Amen po ba? Kahit magplano ang tao, kapag ang Diyos, hindi yan inalaw. Because for some reason, na maaaring iba pala yung motibo ng tao na yon, hindi siya mapangyayari. Kaya hanggang ngayon, anong nararanasan natin? Wala. Naputol ba nila yung hunger? Naputol ba nila yung poverty? In fact, naranasan natin the worst sa ating generation during the COVID-19. Amen po ba? Naranasan natin siya. Kabaliktaran ng tinatarget na goal ng tao. Kaya makikita mo dito kung gaano ang importansya na tayo ay kumakapit sa Diyos, hindi sa talino ng tao, hindi sa wisdom ng tao. Kasi kahit anong gawin yan, magsama-sama pa yan, walang magagawa. Amen po. Ilan lang po sa mga sinusulong ng United Nations sa ating kapanahunan. Magugulat kayo sa iba, parang talagang ngayon nyo lang maririnig. Sabi po ni Antonio Guterres, United Nations Secretary General, sabi niya, unless we act now, 2030 agenda will become an epitaph of the world that might have been. Unless daw na kumilos tayo ngayon. Kaya ganun po yung kanilang desire na labanan natin. Itong matagal na nilang battle cry, itong climate change na to. Kasi nga, ito daw yung nagpapashift ng season natin. Ngayon, hindi mo na alam kung kailan yung tag-ulan. Dati alam natin, pagpasok ng March, April, May, tag-init, di ba? Eh ngayon, hindi. Umulan talaga, bumabaha pa nga eh. So, hindi mo na alam, sabi na, because of the climate change. Sabi niya ganon. So, ang sabi niya dito, the women and men of the United Nations are determined in efforts to address today's cascading crisis and set humanity to a new path of peace, stability, and prosperity.
So gumagawa sila ng paraan ngayon, sabi niya, to address yung cascading crisis. So imagine mo tandaan mo ina-acknowledge talaga nila ng lahat ng bansa, because this is a United Nation, na nandito tayo sa crisis. Kaya nagdi-design sila ng mga strategy how to combat this at magkaroon tayo daw ng panibagong kapayapaan, peace. Sabi niya, prosperity and stability. So may mga dinidesign sila para magkaroon tayo ng peace, stability, and prosperity. Di ba last time nabanggit ko minsan yung word na, yung kanilang tagline, you own nothing, you'll own nothing, and be happy. Isa sa mga sinusulong nila, yung own nothing and be happy. Yung wala tayong pag-aari na mamamayan. Lahat sa gobyerno, and be happy. Yun yung pinopromote nila. Ewan ko lang kung magiging happy kayo ng ganun. Kasi inaano nila equality. So lahat walang pag-aari. Pero malabo yun eh. Kasi yung mga nakaupo may pag-aari. Sila yung nagko-command, di ba? Pero yun yung pinopromote nila. By 2030, own nothing and be happy. Yun po ang pinopromote nila. Lingid sa kalaman ng lahat, mayroon silang tinatawag ngayon na nakapilot, C40 cities. Narinig nyo na po ba yun? Hindi pa, no? Hindi pa, yon. Ang C40 cities na yan, nag-start po siya ng pilot na 40 cities. Karamihan po na sa Amerika, sa Western. Yan, sa Europe. And take note maniwala kayo sa hindi. Kasali pala tayo. This C40 cities, 20% siya ng total income. Kumbaga ng economy ang ng buong mundo. At ang Quezon City, kasama sa pilot, Quezon City ng Philippines. And ano yung ginagawa dito sa C40 cities na to? Ang tawag po nila dyan is, ang aim nila po is a 15-minute city. Ibig sabihin po, gumagawa sila ng isang city, ng isang syudad, na lahat ng pangangailangan mo, accessible na within 15 minutes. Kailangan pumunta sa church, kapitbahay mo ang church. Kailangan mo ng trabaho, kapitbahay mo ang trabaho mo. You don't need to undergo ng maraming traffic kasi nandyan, palengke, nandyan sa kapitbahay mo. Ma-access mo lang siya in 15 minutes. Lahat ng kailangan mo, hospital, nandyan. Yan yung aim nila ngayon. So, ang Quezon City is one of the pilot. 96 sila ngayon or 93. Kasama po, pag tinignan mo po yan sa internet, nandun pa yung mukha ni Mayor Joy Belmonte. So, kasama siya sa pilot ng C40s or the 15-minute city. Ano ngayon yung implication nun? Sa city na yan, nakakamera yan lahat. Siyempre. Diyan po, nililimitahan nila. Pagdating ng time na talagang, kasi ngayon nag-i-start, kino-convert pa lang eh. Pag full implementation na yan, ililesin nila yung car to 20 or 30% na lang. So, walang masyadong kotse, para walang traffic. Makikita mo ngayon, nilalakihan nila yung sidewalk. Kasi, nandun yung doon ka maglalakad, nandun yung mga bicycle. So, yun yung mga palatandaan mo ngayon. Kaya kita mo ngayon, marami widening. Tingnan mo dyan, papuntang Del Monte, di ba? Nag-start na sila. Kasi ang San Jose Del Monte, din sila. Alam ko, pagbobotohan din nila ngayon yun eh. Kung magiging highly urbanized city sila, magiging independent na sila, separate na sa, yung economy nila, sa kanila na lang din, hindi na sila magre-remit sa national government. So, nakita po natin So, yun yung dine-develop ngayon. So, ibig sabihin, kapag kasama ka sa 15-minute sitting zone, stay in your zone. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pumunta na mas malayo pa sa 15 minutes. Makakapunta ka doon, pero mag-a-alert na yung cellphone mo. Kasi monitored lahat. Ibig sabihin, pag lumagpas ka doon, you will pay additional tax.
Kasi lahat ng andun na eh. So yun po yun. Magandang pakinggan. No traffic. The hospital is there. Diba? Sabi nga, own nothing and be happy. Sa government, nandyan lahat ng kailangan mo nandyan. Pero you are under control, surveillance. Even yung pag-travel mo, kung pupunta ka ng ibang bansa, pupunta ka ng ganitong lugar, naka-ano po yun, naka-monitored siya. Like in China now. Actually, ang China kasi yung pinaka-ano nila eh. So everything controlled. Kapag ka medyo pasaway ka, ay naka-monitor ka ngayon. So yun. Yun ang ano niyan. Isa pa sa mga ano nila, yung tinatawag nilang Terra Carta. Yung Terra Carta na to, ang nagpasimuno naman ito, si King Charles. Na kung saan, yung mga big corporations na nag-aano siya, yung tawag ba dyan, sumusuporta siya sa mga, yan, recognize, actively leading the charge to create a climate and nature positive future. Yung mga sumusupport po dun sa programa po para maano yung climate change, di ba? Zero emission of carbon dioxide, mga ganun po. Binibigyan nila ng ano yan, lesser energy consumption, binibigyan ng award. So yun yun. Pati mga big corporation. So makita po natin, ito yung mga strategy ng mundo, ng tao, ng mundo. Pero with all these strategies, nakita niyo mo, no? May nangyayari ba? Na-eradicate ba yung poverty? Nawawala ba yung wala na bang nagugutom? 'Di ba? Makita natin dito na ang strategy ng tao talaga may hangganan. Ang pumapasok po yan sa sustainable cities and communities, number 11 nila na goal, yung C40 or the 15-minute city. Doon po siya pumapasok. So, ang daming strategy. Ito namang sa gray na to, number 12, sabi niya, responsible for consumption and production. Kasi nga, kinakailangan mag-produce ka lang kung ano yung kailangan at yung makukonsume. Parang ganun yung ano nila. So, yun yung mga strategy ng tao. At kailan lang nagano sila ng si Prime Minister Netanyahu, nagkaroon siya ng bagong proposal for peace sa mga Arab nations and the Palestine. That was, I think, September 22, kung hindi ako nagkakamali. 15 days bago po nagkaroon ng start of war. 15 days bago nagpaula ng libu-libong missile ang Hamas. Hamas, kung ano man pronunciation yan, sa Israel. 15 days. Ano pong sinasabi ng 1 Thessalonians 5, verse 3? For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. Nung nag-call si Netanyahu ng peace na ito, nakita naman natin, sudden destruction, talagang destruction. Nagulat buong mundo, di ba? Sabi ng Israel is at war. Amen po ba? And hanggang ngayon, on war pa rin sila. Kaya makita natin, what is being prophesied in the Bible, ngayon po ay nagkakaroon na ng fulfillment. So makikita natin, kung nasa anong season na tayo ngayon, are we in the last days season? Di po ba? Economic collapse. Sabi sa Matthew 24, di ba? Sinasabi yan. Ito yung mga signs of times. Wars and rumors of wars. Talaga namang Ukraine, Russia, hindi pa rin tapos. Israel. Ngayon, ang latest natin is Israel and Palestine. And nadadamay na din ang Lebanon dahil sa Hezbollah. Diba? Hamas and Hezbollah.
So makita natin, sabi sa Proverbs 19:21, many are in the person's heart. Many plans are in a person's heart, but the advice of the Lord will stand. Sa dinami-dami ng goals, 17 goals, sustainable development goals ng United Nations, sabi niya, ang dami-dami, ito yung mga nasa puso nilang gawin. Pero ang makapangyayari pa rin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sa tingin mo, bago ba yung nangyayari sa atin ngayon na ganitong economic reset wherein marami ang nag-back to zero? Hindi. Dahil panahon nila Joseph noon sa Egypt, anong nangyari? Di ba? Nagkaroon din ng tagutom noon eh. Lahat ng bansa pumunta sila sa Ehipto, humihingi doon ng pagkain. Because sila po yung nakapag-store. Binigyan ng wisdom si Joseph, nagkaroon ng dream ang king, ang Pharaoh, at ang nag-interpret nun ay si Joseph, at siya yung pinamahala ng king. Kasi nakita ng king, ay, ikaw ang kinakasihan ng Panginoon. Ikaw yung binibigyan ng wisdom. Tandaan nyo ang anak ng Diyos, siya yung may wisdom, wala dun sa hindi mananampalataya. Nasa atin yun. Kaya nakapag-impok ang Egypt. Nagkaroon sila ng warehouse. Alam niyo po, pag-pray natin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi narinig ko minsan yan na sinabi niya na magtatayo siya ng maraming warehouses para makapag-store ng pagkain ng mga ani natin. Pansinin nyo ngayon, usong-uso yung sa online internet, yung mga dried na vegetable. Diba? Yun yung pinapakain sa atin kasi naglalast siya for long. So, makita natin, pag-pray nyo yan, we can be the food basket of the world. Yun yung sinasabi nilang prophetic natin sa atin eh. Philippines will be the food basket. Hindi lang tayo missionary sending nation. Hindi lang tayo worshiping nation, but we can be the food basket. Base dun sa bitaw ng salita ng ating Pangulo. So, i-pray natin yon. We could be Egypt. We could be the Joseph in this time. Sabi ni Lord, di ba? In times of evil and famine, my people will enjoy plenty. Psalms 37, verse 9. Bago mangyari yan, anong sinasabi ng Biblia? We need to return to God. Sabi sa Joel 2, verse 12 to 17, now return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger, abounding in loving kindness, and relenting of evil. Who knows whether He will not turn and relent and leave blessing behind Him, even the grain offering and drink offering for the Lord your God. Sabi niya, return to God. Without repentance ng mga mamamayan, ng tao, ng bansa, yung blessing natin, na yan, hindi pa na tumutuloy-tuloy. Na we withhold. So we need to pray and pray and pray na mula sa ating Pangulo, nandun yung repentant heart, katulad ng ginawa noong king ng Nineveh, mula sa kanya, nag-ayuno, at hindi binigay ng Diyos yung parusa. We are the only Christian nation in Southeast Asia. The favor of the Lord is upon us. Nasa kamay ng mga mananampalataya if we will give time to pray ng ating bansa, talikuran ang kasamaan, ang idolatry, and we return to God as one nation. Amen po ba? Kaya nga sinasabi ko, ang title natin, Rain of Grain. Nasa ating mananampalataya ang pag-ulan
ng mga butil, ang kasaganaan. We need to watch and be sober. Huwag tayong pabaya na parang easy-easy lang. Return to God. Sabi ng Panginoon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Amen po ba? All these things shall be added. Kapag inuna natin siya, lahat ng iyan, ipagkakaloob ng Diyos sa atin. So this celebration ng United Nations, with their theme, Year of Millets, International Year of Millets, hindi siya coincidence. But this is a call for awareness for what is to come, and a call for a preparation for us believers in Christ. Na wag tayong easy-easy lang, but we need to pray that a Joseph will arise in this nation, so that we will be the food basket. Amen po. We will not lack, but we will enjoy plenty. Repent and return to God. Pursue faith, hope, and love. Sure, we will have this, a rain of grain. Blessed morning. God bless. Praise God. Gusto ko po lang i-share po sa inyo yung aming inaaral everyday sa 1 John chapter 4, verses 16 hanggang 19. Ang sabi po dito, nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Amen po? Alam po ba natin na iniibig tayo ng Diyos? Nananalig po ba tayo sa katotohanan ito na mahal tayo ng Diyos? Amen? Ang sabi po, ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. So ano po ang sandata nating mga anak ng Diyos? Kailangan po tayong manatili sa Diyos. Amen? Dahil sa mga hinayag po na pwedeng mangyari sa hinaharap, ang pinaka-the best na pwede pong gawin ng isang anak ng Diyos, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos upang ang Diyos ay manatili po sa atin at mananatili tayo sa Diyos. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghukom, sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Ang pag-ibig daw po, hallelujah, ay nagiging ganap sa ating buhay. Nagiging panatag po tayo kapag tayo ay umiibig sa Diyos. Ang kalooban po natin panatag hanggang sa paghukom. Amen po? Kasi ang dulo po nito paghukom eh. Darating pa tayo sa famine, tribulation. Ang sabi ng salita ng Diyos kanina, kahit pagkaroon ng tagutom, tayo ang mararanasan po natin, plenty. Amen po? Pero hindi natin mararanasan yan kung hindi tayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Ang pag-ibig ng Diyos ang magbibigay ng kapanatagan sa atin hanggang sa paghukom. Tayo daw po ay katulad ni Kristo Jesus kahit nandito pa tayo sa lupa. Amen po. Kung papaano si Kristo Jesus binigyan ng Diyos to take dominion sa lahat ng nilikha niya, tayo pong anak ng Diyos, binigyan tayo ng kapangyarihang mamahala. Amen po ba? Amen po. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. Hallelujah. At ang sabi po sa verse 18, walang kasamang takot, ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Natatakot ba kayo? Oh, amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kasamang takot. Amen. Amen po ba? Walang kasamang takot ang pag-ibig ng Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos ang pumapawi sa ating mga takot hanggang sa harapin natin ang paghukom ng Diyos. Because God is love. Amen? Siya sa atin daw natin ang puso natin ngayon.
Puno ba yan ng pag-ibig sa Diyos? Puno ba yan ng pag-ibig sa kapwa? Yan po ang susi para hanggang sa pagharap natin sa paghukom, yung pag-ibig na yan, wala po tayong mararamdaman na kahit anumang takot. Ang sabi po, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. 1 John chapter 4, verse 16 hanggang 18 po ang ating binasa. Ang pag-ibig po ang magbibigay daan para po tayo ay mawala ng takot sapagkat ang takot daw po ay may kaugnay na parusa. So tanggalin natin yung takot. Amen? Ang pairalit po natin ay pag-ibig. Amen po? Ang tao maraming plano. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay sapat para maging mananagumpay ang tao. Amen? Wala na tayong iisipin pa. Ang sabi, ito lang ang sundin ng mga anak ng Diyos. Manalig kay Kristo Jesus at mag-ibigan. Mag-ibigan. Are we perfect? May perfect ba dito? May kahinaan ba tayo? Ibigin natin ang kahinaan ng ating kapwa. Kasi pag umalis tayo sa pag-ibig ng Diyos, hindi mananatili ang Diyos sa puso natin. Naunawaan po ba natin? Kailangan ang pag-ibig ng Diyos ang kasama natin maging ganap upang hanggang sa pagharap ng paghukom, wala tayong takot. Amen? Bakit? Kasi sa paghukom, ipagsusulit natin lahat eh. Amen? Lahat ng sinabi natin, lahat ng ginagawa natin, ipagsusulit natin sa harap ng Diyos. Kung alam nating nakakasunod tayo sa Diyos, wala tayong takot. Amen? Dumating man siya mamayang gabi, dumating siya bukas, dumating man siya sa isang araw, o kunin ng Diyos ang buhay natin, kung may puno tayong pag-ibig sa Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig, haharap tayo sa Diyos ng walang takot. Amen? Let's all stand up. Awitin po natin ang awit kanitang, siyasatin mo, Jesus. Ipasiyasat po natin sa Diyos ang ating mga puso. Maari po na meron tayong mga damdamin na ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig natin sa Diyos nananamlay, nanlalamig. Hingi po natin sa Diyos na punuin na tayo ng pag-ibig niya upang ang ating pag-ibig sa kapwa ay mag-umapaw, ang ating pangunawa at ang ating pagpapatawad. I-release po natin ngayong umaga ang forgiveness. Hingi natin ang pag-ibig ng Diyos ang bumuhos sa bawat isa sa atin. Ang Panginoong Jesus nakaranas na matinding pag-uusig. Ang Panginoong Jesus nakaranas ng pagtalikod. Even ang kanyang mga kababayang Hudyo, the Jews, hindi siya kinilala, tinalikuran siya. Sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili ang Diyos, ang Panginoong Jesus na nagmamahal sa Diyos. At dahil ang Panginoong Jesus ay umiibig sa Diyos at sa ating lahat, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayong lahat sa kaparusahan ng ating kasalanan. Ipasiyasat po natin sa Diyos ang puso natin ngayon. Iba na sa online, let's ask the power of the Holy Spirit to move in our hearts. Ano man ang issue ng puso natin sa oras na ito, ipaayos po natin sa Diyos. God is love. God is love. God is love. Kung nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, nasa atin ang pag-ibig, mananatili sa atin ang Diyos. At tayo mananatili sa Diyos kung ang puso natin ay punong-puno ng pag-ibig. Siyasatin mo, O Diyos, ang aming mga puso. Yes, O God. Puso ko'y iyong sinisiyasat. Yes, Lord God. Ang buhay ko'y iyong alam. Wala po tayong maililihim at maitatago sa Diyos. Ang lahat kong Yes, O God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ay tiyak
mo ngang nalalaman ang lahat ng aking ginagawa. Sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim mo, Yahweh. Yes, Father God. Ay tiyak mo ngang nababati. Pasalamatan natin ang Diyos. Salamat, Yes, God. Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako, O Diyos. Kilala mo kaming mga anak. ang lahat ng Bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat. Amen. Hallelujah, Lord Jesus. Sige po, ulitin po natin. Let's worship the Lord. Yes, God. Let God search our hearts. Papasukin natin ang presensya ng Diyos na kamanal-banalan sa ating mga puso. Hallelujah, Jesus. Urabashandarakaya, sikarabashandarakaya. Ulalalaya, yeshandarabakaya, sikarababashan. Yes, God. Ikaw lamang ang nakakaalam, O Diyos, ng laman ng aming mga puso. Lahat ng Aming ginagawa sa'yo ay hindi lingid ang lahat kong lihim, O Yahweh. Yes, Father God. Yes, Lord God. Nababatid mo, O Diyos, ang lahat ng lihim na sa aming mga puso. Salamat, Panginoon. Kilala mo kami, O Diyos. Kilala mo yung mga anak ko. Ang Yes, lahat God. ng bagay, Lahat ng bagay, Panginoon, ay hindi lingid sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Yes, Father God. Yes, Lord Jesus. Tinutuwid mo kami, Panginoon. Sa umagang ito, ituwid mo po yung mga anak ko. Yes, God. Ikaw lamang ang may alam, O Diyos, ng aming patutunguhan, O God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Pwede po ba tayo humanap ng ka-prayer partner? Ipanalangin po natin ang bawat isa. Ibigay po natin ang ating lakas. Let's impart the presence of the Holy Spirit sa ating mga kapatid. Choose your partner. Pray for one another. Sikarabashandarabakaya. Hirababasharabakaya. Sikararashandarakaya. Oh, Father God, in the name of Jesus, Hallelujah. 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 Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo na po ay makaupo na po. Hallelujah. Isang palakpak pa po sa ating Panginoon. Grabe. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ay dumako na sa ating pagbibigay. Kaya dapat masaya po tayo. Kasi po, pag tayo po ay makapagbigay, ibig sabihin, binless po tayo ng ating Panginoon. At tayo ay laging pinagpala ng ating Panginoon. Ang verse po na ating pagsalusaluhan patungkol sa pagbibigay ay sa Kawikaan chapter 11 verse 24. Ang sabi po rito, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikong ng mga kamay. Amen? Hallelujah. 25. Ang taong matulungin ay luluwag ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Amen. Hallelujah. Salamat sa
pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sino pong gusto nitong yumaman? Hallelujah. Kaya matutunan na po natin magbigay. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi po, pangako po yun ng ating Panginoon na kapag tayo ay magbibigay, tayo daw ay payayamanin niya. Hallelujah. Kanina po habang nag-ano si Pastor Anais po, no? Nahalukay na yata buong utak ko. Sabi ko, Lord, parang hindi ko siya mag-gets talaga, Lord, ng English Pero alam niyo po, sabi ni Lord sa akin kanina, anak, isa lang yan. Kumbaga, binababa na po yung parating na mangyayari sa atin, yung crisis. Talagang mangyayari kasi sa atin yan, kaya nire-ready po tayo ng Diyos. Kaya po, dugtong po siya dito. Kapag tayo ay mapagbigay, hindi po tayo makakaranas ng crisis. Amen? Amen? Hallelujah! Hallelujah! Kaya sabi po dito, ang ating Panginoon kasi batid ng ating Panginoon ang nangyayari po sa atin po ngayon. Yung kahirapan, yes, alam ng ating Diyos. Kaya kadalasan po ngayon sa tao, no, nagtitipid. Amen po? Nagtitipid, pinagkakaasya yung kung anong meron siya. At minsan, sariling pangangailangan na lamang ang kanyang tinutugon at nakakalimutan po niya ang tumulong sa kapwa. At kadalasan pa, lalo na po sa templo ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang tao parang, kasi enough lang to sa akin, ba't ako mamimigay? Pero paano kayayaman kung ikaw ay nakatikong ang iyong mga kamay? Naalala ko po si Pastora Raquel, dala-dala pa niya yung bigas dito. Kung naalala niyo po yun, nakaganon lang daw po kasi, paano ka pa i-bless ng Diyos kung ang kamay mo ay nakatiko? Dapat ibuka po natin mga kapatid para masalubon natin ang pagpapala na nakahandang ibigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. At pinaalala rin po sa atin ng Diyos sa umagang ito. Oo, kailangan po nating magtipid. Oo, kailangan din po nating unahin yung mga personal o mga needs po natin. Ngunit huwag po nating kalimutan na tumulong. Lalo na po sa gawain ng Hallelujah! Bigyan po natin ng malakas na malakas. Father God in heaven, marami pong salamat sa tagumpay ng aming gawain ngayon. Dalangin po namin, O Diyos, baunin namin ang alalahanin sa aming puso. Ang mga warning, ang mga signs na nakalagay sa Biblia, sa banal na kasulatan, na pwedeng maganap sa mga darating na Panginoon at talagang magaganap, lalo na po pagbabalik na muli ng aming Panginoon Jesus. Father God, tatnan mo po kami. Umiibig sa iyo ng tapat, umiibig ng lubos sa aming kapwa, at nananalig at nananampalataya sa aming Panginoon Jesus. Sa bawat araw ng buhay po namin, wala po kaming nanaisin, kundi kausapin ka. Pahalagahan namin ang iyong presensya sa buhay namin sa pagkatang banal na Espiritu, inaring templo ang aming mga katawan. Bilang templo ng banal na Espiritu, O God, manatili kami sumusunod, niyayakap namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Father God, makinig po kami sa tinig mo, O Diyos. Pakinggan namin ang boses mo upang hindi po kami madisip, malinlang na anumang mga salitang maririnig namin sa aming kapaligiran. Tanggalin mo po ang lahat ng fear. Ang umiibig sa iyo kailanman di makakaranas ng pagkatakot. Hanggang sa pagdating ng paghukom, ang pag-ibig mong ganap sa aming lahat. Ang magdadala sa amin, Lord, upang makaharap kami sa iyo, Diyos, ng walang pahid ng anumang takot. Bigyan mo ng kapanatagan ng aming mga puso upang hindi kami mausig ng aming mga buti, O God, upang makaharap kami sa iyong kapanal-banalang trono, O God. Maging mapayapa ang puso namin lahat, O God. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Salamat sa iyong mensahe. Salamat, O God. Kami ay pinapaalalahanan mo at pinaghahanda. Huwag po hayaan na magkaroon ng takot ang bawat isang pag-aalala. Ipagkatiwala namin lubos sa iyo ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming bayan, O God.
In Jesus' name, O Lord. Itaas po natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isang pananampalataya na matatag at matibay mula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin ang bawat isa ang pag-ibig at kahabagan ng ating Panginoong Hesus. Tanggapin ang bawat isa ang kapayapaan at pakikiisa ng banal na Espiritu. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Mapa sa ating lahat ang kapayapaan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Humayon po tayo at ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang lahat ng tao na bubuhay sa mundo ito, umibig sa Diyos at umibig sa kapwa. Maipakita natin ito sa kanila. Salamat po. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Everybody shout!